guys, can you join us on our Easter camping journey? So we are actually on our way to the Big Fort Castle, Maine. And as you can see, ayan, dito travel na kami. Ito, malapit na kami sa area namin. Medyo nawala kami dyan, kaya iba yung daanan namin, pero still the same thing. Umikot lang kami. Ayan, nasa Big Fort na kami, Holiday Parks in Castle, Maine. Welcome! So this is our first time to do in this Big Fort Castle. So normally we do it every year. Ayan, nasa campsite kami na namin. Ang figure out namin kung paano namin set up yung mga tents and yung mga gazebos namin. So, ayan, nag-uusap-usap kami yan. Sabi namin kung whether dyan ba yung mga dalawang tent, tapos yung gazebo dun sa kabilang campsite. And then we realized na hindi na lang ganun yung gagawin. We realized na dapat each camping site namin hindi na namin ilagay yung mga tent for security purposes namin. Tsaka mas maigi lang ganun para at least may space kami when it comes to moving around our tents. So sinasatak na namin yung tent namin guys. So trip ng araw, pero wala na, medyo mainit ng araw na yan. Ang ganda ng weather nung naka-camping kami. This is actually the first time na meron kaming magandang weather during the camping season, kasi normally pag nagka-camp kami, lagi talagang malamig or hindi maganda yung weather. Ayan, 4 na kami nagtulong-tulong kasi nga naman medyo nag-twist yung isa sa mga rods namin at kailangan pang ayusin. Buti na lang, thank you naman sa pagtulong. Ayan, so nakatayo na siya guys, at ayan, nilalagyan na lang siya ng peg. And ito yung inside ng tent namin. So ayan, may privacy ka rin kasi pwede mong i-zip up yan. Ayan, ito yung camp nila Ate Ming. Ayan, naglilinis na siya, set up na din, tinatapos na yung pagsiset up. It's a big job guys, hindi siya madali, pero sobrang enjoyable yung pagka-camp. Iba yung feeling pag nagka-camping ka kasi you're close to the nature. And then ito naman yung isang tent. Ayan, medyo maliit siya for them, pero sabi nila okay na daw yan. Nag-i-snack na sila guys kasi ginutom talaga sila sa tatlo. Hindi tinatanong ko sa kanila ano kung gusto ba ang pagtatayo ng tent. Tapos ayan, yan yung the next day na guys. So hindi na ako nakapag-goodbye and hindi na na-capture yung ginawa lang yung dinner last night. Kasi yung morning, tinatanong ko sa kung kamusta yung tulog nila. Okay naman daw. Nakatulog naman daw sila ng ayos. And ayan, sasaglabasan na para mag-ready for our breakfast. Medyo nakakatawa lang kasi nga yun yung first day namin. So, ang tahimik pa nung time na yan. Wala pa masyadong gising kasi sobrang aga namin nagising guys. Hindi namin parang sobrang sobrang kaming nanibago kasi nga puro mga birds lang yung narinig namin at first. Ganun. So, parang normally kasi pagka-camping site may maingay ka ng talaga marinig. And that's our breakfast. So, yun. Yung breakfast namin guys na kaming kusino, nagtuyo din kami. Normal Filipino na dishes. Ayan, inaayos ko yung camera kasi ayaw niyo mag-follow nung una. So, ayan, tingnan naman. Sinisigurado ko mag-follow siya. Sabi ko, bakit ako mag-follow? Pero, actually, di ko siya talagang napansin na nagpa-follow naman pala talaga siya. Hindi ko lang napansin na medyo bumaba yung lens niya, kaya ganun yung tsura. So, yun, try ko siya ayusin. Naghahanap kami ng mga lagayan ng gamit. And ayan yung kusino. Guys, fresh yung kusino na yun kasi homemade siya. Tapos hindi siya frozen. Kaya ang sarap-sarap yung kinakain namin. Tapos meron kami sinangag na kanin. Meron din basta ewan ko ba yung breakfast namin na yun. Nakinig kami ng breakfast din. Ubus biyaya kami yung first day namin. Kasi talagang ayan. Tapos on I think that's the second day na guys. So medyo nag-joke na ako kasi nga hindi ko na-offer naman lahat. Ito yung second day namin. Pumunta kami ng botanical garden. Medyo
sabi namin, oh tara, boring na, so kailangan namin mamasyal. And then, maliban natin sa Botanical Garden, pumunta rin kami sa bazaar, dyan sa may Castlemaine. Guys, ang ganda ng bazaar na to. Parang, ito yung bazaar na lahat ng vintage, makikita mo talaga. So, kung mahilig kayo sa vintage, guys, it's might as well worth the travel and worth the sightseeing also, kasi ang ganda ng locations na to, ang ganda ng place na to. Hindi naman in-expect na ganito. Tignan mo naman, guys, meron pa silang murals na ganyan. So, hindi na rin kami masyado nakapagpa-picture dyan. Medyo lakad-lakad lang kami. We have the whole day kasi nga naman wala kang masyadong gagawin on your camp. So, ayan yung mga meron sa loob. In fairness, masarap yung ice creams nila. Sobrang mahal lang talaga. Ito, nag-picture yung mga bata. Ayan. Tapos, mga aso namin. Nakakatuwa lang. And then, we went inside na para tingnan ko ano yung meron sa vintage bazaar nila. Nakakatuwa lang, guys, kasi yung mga magkakataan na never ko nakita noon. Parang kumbaga, nandiyan lahat ng mga gamit during the olden days. May mga damit, may mga gamit pang bahay, everything, may mga music instruments, mga books na very old, may mga antique na talaga yung mga gamit na nandiyan dyan. And it's fascinating na makita na may mga ganitong shops pa pala dito sa Victoria. Oh, bakit nyo naman mga underwear, ang ganda niyan, tignan nyo naman, no? Mukhang matibay. Pero hindi kami bumili. So, umikot lang kami talaga, basically. Tinignan lang namin kung anong meron dyan sa bazaar na yan. Marami ka namang makikita at maraming siguro sa mga taong may hilig sa mga vintage shop at vintage na gamit. Marami sila magbili. But for us, we don't wanna bother buying everything or anything. So, yan, lumabas na kami. Ang ganda niyan for pictorials. Tapos pumunta kami din sa may ice cream shop and coffee area kasi nga sobrang init niyan, guys. Ang sarap uminom ng malamig na either water or any drinks na malamig. Naghahanap kami ng smoothie, kaya lang walang nagbebenta ng smoothie dyan. So yun, naglakad lang kami, tinignan namin kung ano meron sa surroundings nila. May maliit na panideria dyan, bakery pala. So yun, ang mahal ng coffee nila, guys. Mahal din yung mga breads nila. So hindi na kami bumili. So umikot na lang kami. Yung mga bata, pinakain lang namin ng ice cream. So yun, ito yung loob nito, guys. Ito yung production area ng milk and ice cream. So yan. Diyan yung mga productions area nila. May school sila for the ice cream making, cheese making na ganda. So basically, napakaliit lang yung alam na rin silang parang fine dining na restaurant. So hindi na kami kumain ng ayaw na namin kumain. Syempre may mga baon naman kaming food. So ayaw namin sayangin. And ayan, ikot lang tayo. Umiikot lang kami. Ayan. Yan yung fine dining nila dyan and cafeteria as well. And then, yun na nga, naglakad na kami sa Botanical Garden. Ang ganda ng Botanical Garden na to, guys. Marirelax ka talaga kasi ngayon lang ako nakakita ng Botanical Garden na all-in-one. Kumbaga, meron silang little space dyan kung saan pwedeng pumunta yung mga orchestra and then napapatugtog sila. And then, may parang may area na para ka nasa zoo na hindi mo maintindihan. May lake, may ponds, parang lahat all-in-one na itong garden na to. Ang sarap niya talagang pasyalan for family. Masarap mag-picnic, kaya lang hindi na namin naisipang magdala ng food siya. So, tumambay-tambay lang kami, naglakad-lakad. And then, sa unahan yata, meron silang sinasabi na merong mga bats dun, guys. So, kung akala nyo yung mga bats ay nasa kuweba lang, no, nagkakamali kayo, guys. Kasi sa garden na to, merong bats. So, I think hinahanap namin yung bats dyan. Kasi, dyan nila banda nakita yun. Ito yung fountain. So, yung mga kids niluloko ko namin sa ginawa. Pwede kayo wish dyan sa fountain na yan. Mag-drop lang kayo na and hindi naman nila ginawa. So, hindi naman namin nauto yung mga bata. Sinasabi lang nila niluloko namin sila. So, yan. I
think ito yung area kung saan nakita namin yung mga bats. And it's just amazing guys kasi talagang ang dami-dami nila nakasabit. And yun, hindi namin alam kung sa dilim ba, nagsisipagwitaran sila kasi hindi na kami nag-dare. At ayan, ang aking panganay. Ayan, late silang dumating ng daddy niya kasi sinundo siya ng daddy niya dun sa tent. Yun, medyo na late siya ng gising guys. So pupunta sila para bumili ng ice cream while kami aantayin namin sila. So umupo muna kami dyan, nagpahinga muna kami. Ang sarap ng weather na yan. Hindi siya ganun kahangin, hindi rin siya basta perfect yung weather ng araw na yan. So umupo muna kami. And then nung dumating na yung mag-ama ko, ayan, naglakad kami ulit. Tinignan namin, pinuntak namin yung dulo na partner. So ayan yung isang dog na kasama namin. Ayan, ang cute-cute na yung dog namin. Napakamait niya. Si ano yan, Prince, the little prince ang tawag ko sa kanya kasi wala prinsipe ang turing sa kanya. Tapos, ayan, yung mga bats. Yung nakikita niyo, may mga bats na dyan. At iba yung kulay ng bats na actually, blue sila, hindi sila black. So, imagine mo, sa Australia may bats. Hindi nga lang kulay black, blue o sangka pa. Diba? Imported yung bats na yan eh. Ayan, so tinitingnan namin kung saan yung mga puno na may mga bats. So, hindi siya masyadong justifiable, hindi siya masyadong kita. Ayun yung toy poodle namin. Hawak ng asawa ko. Tapos, lakad-lakad lang. Very chillax lang yung araw na yan. Napaka-chillax ng araw na yan. Ayan. Tapos, pumunta na kami sa may park area para yung mga bata ay maglaro. Tapos kami mga parents, upo lang rin. Para tingnan at bantayan yung mga bata. Alam niyo guys, yung puno na yun, kung saan pumunta yung anak ko yan, yung naka-black na bata na yan. 1850 pa yata yung puno na yan. It's actually a love tree. So, niluloko ko yung anak ko. Sabi ko sa kanya, that tree was actually planted made of love. So, yun. Actually, hindi siya loko kasi yung nakalagay dyan sa puno. So, imagine mo, 1850 pa yung puno na yan. And we were there. We're so blessed to witness it. And thank you for watching guys. Kasi hanggang dyan na lang yung vlog namin. Sana nag-enjoy kayo.